DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Hoy, Lunes tayo ngayon. Unang Lunes ng Hunyo, June 2, 2025. Sa ulo ng ating mga balita, rehabilitasyon ng EDSA pinagpaliban ng Pangulong BBM. BP Inday Sara, tawa lamang ang reaksyon sa pagkakatalaga kay General Torre bilang PNP Chief. 360 na pong presidential appointee sasalang sa CA sa pagbabalik ng sesyon ng Kongreso. Lalawigan ng Aurora, napasok na rin ang monkeypox. Mga pasahero sa Siargao Airport na bulabog ng isang naiwang bag. Maulang panahon sa Western Luzon, asahan na epekto ng habagat ayon naman sa Pag-asa. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 FM radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jansan, sa detalye ng ating mga balita. Patuloy na magdadala ng pagulan ng Southwest Monsoon o habagat sa iba't ibang bahagi ng Western Luzon. Ayon kay Daniel James Villamil ng Pag-asa, ang habagat ang magdadala ng mga pagulan sa kanlurang bahagi ng Northern at Central Luzon. Kabilang dito ang Ilocos Region, Batanes, Babuyan Island, Zambales at Bataan. Hanggang bukas yan, araw ng Martes. Asahan din na maulap na pabawari na may kalat-kalat na pagulan at thunderstorm sa Metro Manila at ilang bahagi ng Luzon. Pinapayo ng Pag-asa ang publiko manatiling alerto sa posibleng pagbaha, pagguho ng lupa dahil sa mararanasang malalakas na pagulan. Mula naman Miyerkules hanggang Biyernes, sinabi ni Villamil, mas kaunti na ang mga lugar na maapektuhan ng monsoon rains. I-ready na po ninyo inyong mga jacket at mga payong. Mag-take din ng extra dose ng vitamin C. Idedeklara na ng Pag-asa opisyal na pagsisimula ng tagulan sa loob ng 2 linggo. Ayon kay Dayan Loretta ng Pag-asa, tinatayang 11 hanggang 19 na bagyo ang papasok sa Philippine Area of Responsibility sa buong 2025. 1 hanggang 2 sa mga ito ay inaasang papasok sa PAR ngayong Hunyo. Sa pagtayad din ng Pag-asa, iginiit ni Loretta na posibleng Luzon at Visayas sa maging track ng bagyo, kagaya naman ang tutumbukin ng mga pagulan. Paalala ng Pag-asa sa publiko maging handa sa pananalasa ng Southwest Monsoon o ng habagat na mararanasan mula Hunyo hanggang Nobyembre. Logical din po natin, Hunyo hanggang Nobyembre po yung Southwest Monsoon natin. Kaya mahaba-haba pa po itong ating tag-ulan, no? Kaya mag-iingat po, mag-ready na po tayo ng ating mga sarili dahil mga lugar din talaga natin. tayo. Oo. Dito nga po sa Pilipinas, dalawang ating season. Wet season at very wet season. Hindi nyo naman naramdaman nyo ba yung tag-init? Saglit lang. Ibinungkahi ng Office of Civil Defense ng Eastern Visayas ang pagdedeklara na ng state of calamity. Dulot ng limitasyon sa bigat ng mga sasakyan na pwedeng dumaan sa San Juanico Bridge. Sinabi ni OCD spokesperson Director Chris Noel Bendijo. Ito ay para matugunan ang hamon sa logistics at ekonomiya, dulot naman ng nasabing limitasyon at mapabilis din ang pagpapalabas ng pondo para sa agarang rehabilitasyon ng tulay. Ayon kay Bendijo, posible hindi kasi ang alternatibong mga sasakyan gaya ng roll-on roll-off vessels at ang paggamit ng lumang mga pantalan ay magdudulot din ng pagtaas ng gastos. Kung mas mapapabilisan niya ang pag-aayos ng tulay, mas mapapabilis din ang pagbabalik na normal ng komersyo, supply at mga logistics. Nakadepende naman sa Department of Public Works and Highways kung magkano ang kakailanganing pondo sa rehabilitasyon ng tulay at biberipikahin ito ng OCD bago i-endorso sa National Disaster Risk Reduction and Management Council.
Nakikipag-ugnayan na rin ang OCD sa Department of Trade and Industry para sa price freeze sa mga pangunahing bilihin para maibsan ang epekto ng load limit sa mga residente at mga negosyo sa buong rehiyon. Ang malungkot ho dito, hindi lang naman ho Samar at Leyte ang apektado nito, kundi pato rin ho yung mga transaksyon na nanggagaling ho sa o mga negosyong nanggagaling sa Mindanao. May kaso na rin ang monkeypox o mpox sa lalawigan ng Aurora. Kinumpirma ito ng Aurora Provincial Health Office matapos ang isang residente sa probinsya ay magpositibo sa nasabing sakit. Kasabay nito muling nagpaalala ang Department of Health sa lalawigan na magdoble ingat ang mga mamamayan upang makaiwas sa nasabing karamdaman at sumunod sa kukulang health protocols. Nagdulot ng takot at pangamba sa mga pasahero ng ng eroplano sa Siargao Airport ang isang backpack. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, kagad itong kinordon ang area matapos na i-report sa kanila ang bag na walang kumukuha. Rumisponde rin ang PNP Aviation Security and Explosive Ordnance Disposal Unit. Ginamitan ito ng mga K9 units bilang standard inspection procedure. Nang makumpirmang safe naman, tinignan nilang laman ng bag kung saan nakuha rito ang isang laptop, isang power bank, mga camera at personal na gamit. Makalipas ang isang araw, may nag-claim na rin ng bag at napagalamang pag-aari ito ng isang Singaporean na turista. Kalaboso ang isang lalaking Cebuanong vlogger dahil naman sa pang-abuso sa babaeng kapwa vlogger. Naaresto ang suspect na si Ronnie Suan. Kilala ito sa alias na Boy Tapang. Noong Biyernes, ngunit agad ding nakalabas matapos na magpiyansa ng 72,000 pesos. Napagalamang dati nang naaresto ang vlogger na si Boy Tapang na may mahigit 5 milyong followers sa Facebook dahil sa muna'y pananakit sa kanyang live-in partner noong April 11. Bagamat tinatras na ng complainant ang kaso, umuusad pa rin ito sa Prosecutor's Office sa Argao. Mari naman itong itinanggi ng nasabing vlogger at sinasabing nagbayad na rin nga siya ng piyansang 3,000 piso. Patay ang isang lalaki at ang alaga nitong aso matapos makuryente habang natutulog sa kanilang bahay sa Hagonoy, Bulacan. Kwento ng ina ng biktima, tumaas ang tubig sa katabi nilang ilog at inabot ng tubig ang kanilang bahay. Natutulog mag-isa ng mga panahon yun ang kanyang anak na si Jean Aguilar nang pasukin ng tubig baha ang kanilang bahay. Nakasaksak naman ang extension kaya't nakuryente ito. Ganyan din ang kanyang alagang aso. Dahil dito panawagan ng ina sa lokal na pamahalaan ng Hagonoy, solusyonan ang problema sa baha sa kanilang barangay upang wala na muli pang mabiktima. Magandang umaga, Pilipinas! Patay din ang isang lalaki matapos na sumalupok ang kanyang minamanehong sasakyan sa isang 10-wheeler truck sa Matalam, North Cotabato. Kinala ng biktima na si Junifel Coronel Sr., kawani ng Cotabato Provincial Engineering Office. Batay sa police report, patungo sa isang purified water filling station si Coronel upang bumili ng tubig na dadalhin sa sementeryo para sa libing ng kanyang misis nang mangyari ang naturang trahedya sa barangay Kilada. Ayon sa mga nakasaksi, biglang lumipat sa pasalubong na lane ang sasakyan ng biktima na naging dahilan ng pagkamangga. Sugatan sa naturang aksidente at nakakonfine naman ang kanyang anak dahil rin sa naturang aksidente. Samantala, ito nila naman ang libing ni Mrs. Coronel noong araw na yon sa kabila ng pangyayari. Magandang umaga, Pilipinas! 15 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Tiniyak ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR ang kanilang patuloy na suporta naman sa mga infrastructure projects ng Armed Forces of the Philippines. Ito ay naglalayong matugunan ng mga pagsisikap ng Armed Forces na makayanan ng mga papausbong panghamon. Ito ay pinangako ni PAGCOR Chairman Al Tenco matapos na pangunahan ang traditional rites of passage ceremony ng Philippine Army Officer Candidate School sa Camp O'Donnell. Sa mensahe ni Tenco, pinuri nito ang Officer Candidate Corps sa kanilang dedikasyon at serbisyo. Binigyan din ng opisyal ang kahalagahan ng pamumuhunan sa sandatahang lakas ng Pilipinas.
Para kay Chairman Tenco, ang pamumuhunan sa Armed Forces of the Philippines ay pamumuhunan para sa kapayapaan, demokrasya at pambansang katatagan. Uy, ang vlogger na si Senab Harake at yung basketball player na si Ray Parks, nagpakasal na. Hindi tayo imbitado, Gorgie Rula. Good morning, Gorgie. Isang simple at very intimate ang ginanap na kasalan sa sikat na social media influencer na si Zainab Harake at ang basketballistang si Bobby Ray Parks Jr. Ginanap ito kahapon ng hapon sa Crystal Palace of Aquila in the Sky sa Tagaytay. Mahigpit na ipinagbabawal na may kasamang imbitadong guest kaya walang may nakapagkuha ng kanilang wedding ceremony na isang Christian wedding. Ito kasi ang kabilin-bilinan ng bagong kasal na walang may magkukuha ng pictures at video at sinunod naman ito. Ilan sa mga kilalang personalidad na bahagi ng entourage ay ang mag-asawang Direk Paul Soriano at Tony Gonzaga. Nasa principal sponsors din ang mag-asawang Ding Dong Dantes at Marian Rivera pero hindi raw sila nakadalo. Ilan sa mga abay ay sina Alex Gonzaga, Loisa Andalio at Yasi Pressman. Ang anak ni Zainab na si Biang, isa sa Flower Girls, at ang anak-anakan naman itong si Lucas, ang ring bearer. Sinunod din ang hiling ng dalawa na walang may magsuot ng white or black dahil ang motif nila ay burgundy red at karamihan ay mga naka-pastel colors ang suot ng mga guest. Limitado lang daw talaga ang guest pero mukhang mahigit 100 din ang nakadalo sa tahimik at simple lang na wedding ceremony. Karamihan ay talagang mga close friends nilang dalawa. Kaya congratulations sa bagong kasal na Ray Parks Jr. at Zainab Harake. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gorgie. Sabi ni Ray Taladro, ipapadala na lang niya yung kanyang regalo dahil hindi na rin siya naka-attend. Mga mamis! Ako hindi talaga naka-attend, Ray. Galing pa akong Davao Mga mamis, laundry day today, Kunot mo ko ba kapag makapit, badikit at malupit ang mancha? All you need is pride. Ba't mapahirapan ang self-con sa pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stain Away formula, tanggalan matitindi mancha based on test at chocolate, mud, and sabon and cotton. Gawa po ito ng ACS. 18 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Tatapusin ng Kamara de Representantes ang 19th Congress na halos perfect on record sa pagpasa ng Common Legislative Agenda. Resulta ito ng pamumuno ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Sinabi ni House Deputy Majority Leader Paulo Ortega ng La Union, naghahanda na rin ang Kamara para sa maayos na pagbubukas ng 20th Congress sa Hulyo kung saan inaasahang patuloy ngang mamumuno si Speaker Romualdez. Sa isang pagpupulong ng mga lider ng Kamara noong Huwebes, ginaluhan ang mga opisyal mula sa iba't ibang partido. Sinabi niyang Speaker, 27 out of 28 Common Legislative Agenda ng Legislative Executive and Development Council o LEDAC ang natapos ng Kamara bago ang pagsasara ng third regular session ng 19th Congress nitong Hunyo. Sinabi ni Ortega, tinalakay at tinaprobahan din ng Kamara ang 61 sa 64 na mga panukalang batas na nakapaloob sa CLA at inendorso din ng LEDAC. Ang nasabing bilang ay nagre-reflect na dedikasyon ng pagde-deliver ng tunay na reforma para sa mas nakararaming Pilipino. Ito niya ay nagawa nilang lahat dahil sa pagpupursige ni Speaker Romualdez. At sinabi niyang lahat ng mga mabatas gusto naman talagang matapos ang trabaho sa simula pa lamang ng 19th Congress. Maganda umaga, Pilipinas! Malaki naman ang tsansa na manatiling ang Speaker ng House of Representatives si Martin Romualdez sa pagbubukas ng 20th Congress. Ayon kay Congressman Lawrence Defensor ng Iloilo, may naririnig silang mga pangalan na posibleng maging bagong House Speaker, ngunit wala naman na niyang lumalapit upang hingin ang kanyang suporta para sa sino mang mababatas na hahamon kay Romualdez. Ganit na Defensor, sa katunayan, lumagna na siya at ang kanyang partido sa National Unity Party para sa patuloy na pagsuporta sa liderato ni Romualdez sa 20th Congress. Tama yun, ang aking partido, National Unity Party, ay patuloy na sumusuporta kay Speaker Romualdez at sumusunod naman tayo sa agos ng ating partido.
Asian Development Bank nangako ng tulong pinansyal para sa agricultural sector ng Palawan at iba pang bahagi ng Mindanao. Detalye na balita mula kay Jun Di Makuta, Karis 19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaykum assalam, Kuyang Angel. May tuturing na isa sa mga tagumpay ng Bangsamoro ang katatapos sa 46th Asian Summit, 16th BIMPE Agro Summit at ang itong Second Asian Gulf Cooperation Council o GCC China Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia na dinaluhan ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. kasama sa delegasyon ng Pangulo si BARM Chief Minister Abdul Rauf Makakwa. Sa impormasyon mula kay Chief Minister Makakwa, masayang binalita nito na nakuha ng Bangsamoro Government ang commitment ng Asian Development Bank o ADB para sa pondong 400 million pesos bilang suporta sa mga proyekto ng Pilipinas para sa Mindanao at Palawan na may kaugnayan sa Blue Economy. Sa magitan nito, ayon kay Makakwa, magiging sentro na paglalagakan ng pondo mga coastal areas, partikular ang Basilan, Sulu at Tawi-Tawi o Basulta. Ang naturang mga areas ay kilala sa buong mundo sa potential nito sa seaweed farming at fishing industry, dagdag pa ang turismo. Naayon kay ICM Makakwa, mayaman tayo sa mga ito kung kaya't dapat lamang umano na tayo rin na makikinabang sa magiging ibubunga nito. Tinitiyak din ni ICM Makakwa na makakarating ang pondo sa ibaba, partikular sa mga fishermen, seaweed farmers, kababaihan, kabataan at sa mga lokal na gustong pumasok sa marine-based na negosyo o trabaho. Sa official trip na ito ng Pangulo, kasama si ICM Makakwa sa Malaysia, sinisiguro nitong gagawin nila ang lahat upang masigurong hindi umano maiiwanan ng Bangsamoro sa ganitong mga oportunidad at mas lalong mapalakas ang ugnayan ng Bangsamoro sa mga kapitbahay na bansa na may kaugnayan sa regional development. Mula sa Mindanao, RH19, Jun Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran, Jun. Maraming salamat. Maganda umaga, Pilipinas! Oy mga misis, amoy araw ba si Mr. pag-uwi galing ng trabaho? Abay dalian sa germs sa katawan nila para labanan ng amoy araw at amoy pawis. Gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampalambot ng kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman, recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge you, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit may malasakit, sulit na sulit. At habang kayo po ay nagsashower, naliligo gamit ang Shield Bath Soap, ang ating mahiwagang tunog ay nagkakahalaga ngayon ng 7,000 pesos. Mahiwagang tunog! Ayan, muntik-muntikan na pong makakuha ang ating mahiwagang tunog. Kaya lang may missing word. Kaya doon sa sumasagot, ito ang clue natin ngayong araw nito, portable. Ayan, portable. Ang inyo pong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagte-text empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Ayan Nakuha na yung item number 1. Nakuha ni rin halos yung item number 2. Kaya lang, meron pong isang missing word. At ang word na yun, binibigay ko na nga. Ang word na yun ay portable. Maganda umaga, Pilipinas! Sa wakas, mas mahaba na ang buhay at mas pinalakas na ang mandato at kapangyarihan, kapasidad ng National Housing Authority dahil sa Republic Act 12216 o ang National Housing Act na isinulong ni Senator Amy Marcos. Pinalawig ng karagdagang 25 years ang bisa ng NHA upang masiguro ang tuloy-tuloy na operasyon nito. Tinaasan din ang authorized capital ng ahensya mula 5 billion pesos ginawang 10 billion pesos. Yan man, iginiit pa rin ni Senator Amy na hindi pa rin ito sapat para matugunan ang laki ng pangangailangan sa pabahay sa buong bansa. Bilang bahagi ng bagong mandato, itatatag ang Disaster and Emergency Response Housing Office sa ilalim ng NHA na tututok sa mabilis at direktang pagtugon sa pangangailangang pangkalikasan at pangsakuna. Binigyan din pa ni Senator Amy na ang bagong bersyon ng NHA Act
ay hindi lamang simpleng administration reform kundi isang konkretong hakbang laban sa kahirapan. Sinabi ni Senator Amy, ang tahanan ay pundasyon ng pagunlad. Kapag may sariling bahay ang isang pamilya, mas may dignidad, seguridad at pag-asa ang kanilang buhay na maging maayos ang takbo nito. Sinabi rin ng senador, ang NHA ay naitatag noong pang panahon ng kanyang ama, 1975, bilang bahagi ng pambansang kampanya para sa abot-kayang pabahay. Kaya't mahalagang mapanatili ang adhikaing ito sa kasalukuyan. Sa pagpasa ng batas na nagpapatibay sa mandato ng NHA, tiniyak ni Senator Amy na mas magiging matatag at handa ang pamahalaan sa pagtugon sa mga hamon sa pabahay at mga sakuna. Samantala, tanging tawa lamang ang naging reaksyon ni Vice President Sara Duterte sa pagkakatalaga kay Police Major General Nicolas Torre III bilang bagong hepe ng pambansang pulisya. Sa panayam ng media kay BP Inday, naitanong sa kanya ang hinggil sa bagong posisyon ni General Torre. Ngunit sa halip na magbigay ng pahayag, napahalakhak lamang ang Vice Presidente bilang tugon sa tanong sa kanya. Ang sabi niya, sorry, sabi ni Inday matapos matawa. That's my reaction. Next question. Asan na yung video natin? Asan na? Ha? Matatandaan na si Torre ang nanguna sa pag-aresto sa dating Pangulong Digong Duterte para dalhin sa The Hague, Netherlands dahil sa kasong Crimes Against Humanity noong Marso. Siya rin ang nanguna sa pag-aresto kay Pastor Apollo Cabiloy sa Davao City noong nakarang taon. Si Torre ang napili ng Pangulong BBM bilang kapalit sa magre-retirong si Police General Romel Francisco Marbil sa June 7. Wala. Tiniyak naman ang incoming PNP chief na si Major General Nicolas Torre III mapapabalik sa Pilipinas ang puganteng si dating presidential spokesperson Harry Roque. Ito ang ipinangako ni Torre oras na formal na maupo bilang pinakamataas na lider ng pambansang pulisya. Tuod pa rito, plano ring tutukan ng bagong PNP chief ang pag-aresto kay dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag. Mamayang alas 10 na umaga sa Campo Crame, nakatakda ang formal na pagtatalaga ng Pangulong Bongbong Marcos kay General Torre, kapalit ng magre-retiro sa serbisyong si outgoing PNP Chief Romel Francisco Marbil. Itinuturing ni Vice President Sara Duterte na political prosecution ng Administrasyong Marcos ang impeachment case laban sa kanya. Ayon sa Vice Presidente, nagsimula ito noong kumalas siya sa gabinete at ang tinawag niyang bloodbath ay gaya ng pagpapapako sa krus kung saan may dugo. Nakalulungkot lamang niya na ayaw unawain ng tao ang konteksto ng kanyang mga naging pahayag. Resulta rin umano ang impeachment ng mahakbang ng kanyang mga kalaban sa politika na sinusubukang mangalap ng ebidensya simula pa noong 2023 budget hearing. Tinukoy din ni VP Inday bilang ebidensya nito ang umano'y pahayag ni dating Marikina 2nd District Representative Stella Kimbo na let's stick to our plan. Ibig sabihin nito, meron talaga umanong plano ang mga mambabatas na mga isda ng ebidensya laban sa kanya. Pero nang mabigo ang mga mambabatas, pinagtuunan naman ang confidential fund ng Office of the Vice President. Maganda umaga, Pilipinas! Monitoring sa MPAX, pinigting ng Department of Health sa Eastern Visayas. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RS32, maupay nga agad Jimmy. Pinaigting pa ngayon ng DOH Eastern Visayas sa pamagitan ng Regional Epidemiology and Surveillance Unit RISO hinggil sa sakit na monkeypox. Ito ang sinabi ni DOH General Information Officer Francis David Garcia sa isang panayam. Ang mpox ay delikado sa may mga comorbidities na pasyente. Sa kasalukuyan, hindi pa rin kinukumpirma ng DOH sa isang mpox na kaso sa Maasin City, Southern Leyte sa likod ng post ng LGU Maasin na may isang suspected na kaso ng mpox. Wala dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RS32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat Jimmy Angay-Angay. Samantala, election protest hinahay naman ng mag-inang kandidato na natalo
sa pagka-mayor at vice-mayor sa Maribeles, Bataan at kinatigan naman ito ng korte. Detalye na balita mula kay Danny Cumilang, Aris 37. Danny, good morning. Kinatigan ng Regional Trial Court Branch 94 ang election protest na inihain na mag-inang sina Atty. Joe Castañeda, tumakbong mayor at Atty. Jaja Castañeda, tumakbong vice mayor na parehong natalo sa nakarang halalan sa bayan ng Maribeles, Bataan. Batay sa 3 pahinang kautusan na permado ni Presiding Judge Jose Marie Kimboy, inatasan ang Municipal Treasurer na isumiti ang mga ballot boxes, vote counting machine, electronic data storage devices, listahan ng mga botante at iba pang dokumentong may kaugnayan sa halalan sa Hunyo 2, 2025. Tanging branch clerk of court, ilang empleyado ng korte at kinatawan ng parehong partido ang papayagang sumama sa sasakyan magdadala ng mga materyales. Humiling din ang korte sa Police Provincial Director ng Bataan na magtalaga ng 5 pulis sa umaga ng Hunyo 2 upang tiyakin ang seguridad ng transportasyon, habang 2 pang pulis ang itatalaga sa Bulwagan 2 Capitol Compound sa Balanga City kung saan iingatan ang mga materyales. Kumpiyansa naman ang kampo ng Castañeda na magiging daan ito sa patas na recount ng mga boto at pagdinig sa kanilang inihaing protesta. Danny Cumilang, RS37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny Cumilang. Maganda umaga, Pilipinas! 32 na makalipas ang alas 4 ng umaga, may 2 formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Baunin ng pamilya laban po sa mikrobyo. Yung 2 formulation, una dito yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol, maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Ayan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol para ang DCRH buk na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Makalipas ang alas 4 ng umaga, pinuri naman ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang Gilas Pilipinas Youth Team sa pagkakapanalo ng gintong medalya sa FIBA Under-16 Asia Cup, Southeast Asia Basketball Association o SIABA Cup. Inilarawan ito ang grupo na disiplinado, walang takot at karapat-dapat na maging kampyon. Winalis ng Pilipinas ang Toreo sa ginanap sa Indonesia, kung saan pinangunahan nila ang karibal mula sa Timog Silangang Asya at nakuha ang pwesto sa FIBA Under-16 Asia Cup. Ipinakita ng kupunan na matatag na pundasyong teknikal, magandang teamwork at matibay na pag-iisip sa buong kompetisyon. Kinilala ng Speaker Romualdez ang liderato ng head coach nito na si L.A. Tenorio sa kauna-unahang international coaching nito sa nasabing torneo at ngayon din sa paghubog ng buong koponan. Kinilala rin ang speaker ng suporta ng Samahang Basketball ng Pilipinas na unti-unti na umanong nagbubunga ang ginagawang pamumuhunan sa paglinang ng mga manlalaro. Ang SIABA Cup ay nagsisilbing regional gateway ng FIBA Under-16 Asia Cup. Sa panalong ito, pinagtibay ng Pilipinas ang pwesto nito sa Continental Tournament kung saan makakaharap nito ang mas malalakas na koponan mula sa buong Southeast Asia. Inihain naman ang re-elected Cagayan de Oro 2nd District Representative na si Rufus Rodriguez ang isang panukalang batas na naglalayong gawing krimen, ang paggawa at pagpapakalat ng fake news, lalo na kung ang maling impormasyon ay nakakaapekto sa public order at national security. Sa inihaing House Bill 11506, sinabi ni Rodriguez na ang karapatang magsalita, magpahayag at kalayaan ng pamamahayag na ginagarantihan sa ilalim ng Section 4, Article 3 ng Konstitusyon ay isang haligi ng demokratikong pamahalaan. Pero hindi umano ito absolute. Ayon sa desisyon ng Korte Suprema sa kasong Chavez versus Gonzales noong 2008. Ayon kay Rodriguez,
naging malaking bantana ang pagkalat ng fake news sa mga nagdaang taon, lalo na sa pamamagitan ng mga digital platform at artificial intelligence sa tiwala ng publiko, mga demokratikong institusyon at pambansang katatagan. Sinabi din ng dating Dean of Law, hindi sapat ang kasalukuyang mga batas kabilang ang Revised Penal Code at ang Republic Act 10175 o ang Cybercrime Prevention Act upang matugunan ang disinformation campaign. Magandang umaga, Pilipinas! NPA sa Samar napatay sa inilunsad na operasyon ng militar. May mga war materials ding nakuha. Detalye ng balita mula kay Jane Galit Bantayan, RH34. Jane, good morning. Napatay naman ng tropa ng gobyerno ng 87 Infantry Hinirang Batalyon ng 8 Infantry Stormtroopers Division ay isang miyembro ng New People's Army mula sa San Jose, Libuan matapos na magkaroon ng sagupaan kung saan inilunsad ang kasunaluan ng isang operasyon. Ayon sa report ng AFP, nagkaroon ng palitan ng putok ang dalawang grupo na umabot naman ng 25 minuto. Nasa 20 armed communist terrorist group ang nakasagupa na nasabing makasunaluhan doon sa lugar at sa nasabing operasyon, yung tinatawag nilang Focus Military Operation, napatay na sabing NPA na pinagdududahan miyembro ng Regional Security Force ng Eastern Visayas Regional Party Committee. Ayon sa AFP ng 8th ID Philippine Army, tumakas sa makasamahan at iniwan na lamang sa lugar ang bangkay ng kanilang kasama at hindi pa matukoy ang pagkakakilala ng napatay na NPA. Nakasabat naman ng tropa ng militar sa nasabing sagupaan ang mga war materials, kabilang dito ang mga baril, mga bala at magazines at mga mahalagang dokumento. Patuloy naman ang paanyaya ngayon ni Major General Adunes Ariel Orio, Commander ng 8th Infantry Stormtroopers Division, sa natitira pang miyembro ng New People's Army sa Eastern Visayas na mag-surrender na o sumuko na at tanggapin ang tulong ng gobyerno. Mula sa Aksyon Radyo Katarman sa lalawigan ng Northern Samar, RH34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Bigyan salamat, Jane Galit Bantayan. Sa nalalabing 2 linggo bago ang Senate adjournment ng 19th Congress, bibigyan prioridad ang Kamara de Representantes sa pagpasa ng mga natitira pang mahalagang panukalang batas. Ayon kay Speaker Romualdez, may panahon para tapusin ang naiwang trabaho. Sinabi ng Speaker na kabilang sa mga panukalang nakatagdang isa lang sa ikatlot pinal na pagpasa ang House Bill 10987 o yung Anti-Offshore Gaming Operations Act na naglalayong ipagbawal na ang mga pogo at offshore gambling operations sa bansa. Ganyan din ang House Bill 11359 o ang Philippine Civil Registry Act. Inaamyantan nito ang luma ng sistema ng pagtatala ng civil status information. Sinabi ng Speaker na kabilang din sa mga panukalang natakdang aprubahan ang House Bill 11430 o Declaration of State of Imminent Disaster, House Bill 11395 ang AIX Act na naglalayong gawin ng institutionalize ang emergency assistance para sa mga individual na nasa krisis. At ang House Bill 11400 ang panukalang magpapalawak naman sa benepisyo at pribilehiyo ng mga senior citizen. Magandang umaga, Pilipinas! Nangangamba ang isang miyembro ng House Prosecution Panel sa posibleng pagkantala palalo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte matapos ipagpalima ng pagbasa ng articles of impeachment sa Senado. Ayon kay House Deputy Majority Leader Lawrence Defensor ng Iloilo, ang panunumpa ng mga senador bilang hukom sa impeachment court ay posibleng maurong kasunod ng desisyon ni Senate President Francis Escudero na wag na munang ituloy ang pagbasa ng kaso ngayong June 2 at gawin na lamang ito sa June 11. Sa original schedule daw kasi, dapat June 2 ang presentation ng articles of impeachment at ito'y babasahin na. At dapat June 3 o sa susunod na araw, mag-take out na ang mga senador bilang judges. Ngunit kung nilipat ng June 11 ang presentation of articles, sa susunod na araw, holiday na. Dahil nga Independence Day, malamang madidelay na rin yan. Sinabi naman ni House Assistant Majority Leader Judas Idre ng Tingog Party List, sabay nang inaabangan ng Kamara ang aksyon ng Senado sa June 11. Malinaw ang mensahe ng Social Weather Station Survey na dapat harapin ni Vice President Sara Duterte ang impeachment case. Tigilan na ang pamumulitika at tumulong sa gobyerno para sa ikabubuti ng bansa. Ito ang sinabi ng House Deputy Majority Leader na si Paulo Ortega de Pif ng La Union kaugnay na resulta ng SWS survey na isinagawa mula Mayo hanggang nitong nakalipas na Mayo.
Ayon kay Ortega, ang mensahe ng survey ay malinaw. Dapat harapin ang kaso, tumigil na sa pamumulitika at makapagtulungan para sa ikabubuti ng bansa. At yan ang inaasahan ng taong bayan sa isang pangalawang Pangulo. Batay sa resulta ng survey, sinabi ni Ortega, 74% ng mga Pilipino ang pabor na tumulong ang BP Inday sa gobyerno sa halip na lumaban. Ayon sa survey, 88% ng mga Pilipino ang naniniwala na dapat harapin ni BP Inday ang impeachment case at linisin ang kanyang pangalan. Nasa 59% naman ng mga Pilipino ang nais na tigilan na ng Vice Presidente ang pamumulitika at tutukan ang kanyang trabaho bilang Vice Presidente. 41 na makalipas ang alas 4 ng umaga, lalaki patay ng malunod sa dagat sa Batad, Iloilo. Detalye na balita mula kay Aine Grace Bravo, RH39. May nga aga, Aine Grace. Patay ang 59 anyos na lalaki na nalunod sa dagat sa Barangay Binunan, bayan ng Batad, Iloilo. Ayon sa Iloilo Police Provincial Office, natagpuan ang lalaki na walang malay habang lumulutang sa dagat. Kaagad na tumawag ng rescuers ang mga nakakita upang matulungan ang lalaki. Dinala pa sa District Hospital sa katabing bayan ng Balasan, Iloilo ang biktima, ngunit diniklara na dead on arrival. Posible, ayon sa mga pulis, na na-cardiac arrest ang biktima habang lumalangoy kaya nalunod. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si RH39, Aine Grace Bravo para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damo nga salamat, Aine Grace. Maganda umaga, Pilipinas! May nga aga sa mga katurantan sa Negros at halong kamudaraan sa mga kasimanota. May aga. May buntag sa mga tigpaminaw nato sa Subo. Oy, Governor Pam Baricatro, kumusta na ho kayo, ha? Ayaw ni Governor Gwen na binabati si Governor Pam, ha? Hindi pa naman daw nakaupo eh. Ay, susme sa mga pabalik na Pilipinas, sa mga kababayan natin, ingat. Magandang umaga sa mga suki natin sa Marikina. Tsaka sa panig-panig mundo, sa mga nandyan sa Taipei, Taiwan. Ay, Ma'am Evan lang, thank you, ha. Maraming salamat po doon sa inyong pinadalang t-shirt, ha. At iba pang mga items. Kisses, nakuha mo na ba? Nakuha mo rin yung items na yan, ha. Okay, thank you. At magandang umaga. Sa mga suki natin. Saan to? Calamba, Laguna. Ayun, para ho sa mga pabalik na Pilipinas, lalo-lalo na sa mga seafarers natin, ha? Baka wala pa ho kayong pang-Father's Day na regalo, pampasalubong. Meron ho tayong tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon sa tulong po ni Dr. Helen Tan. Yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon, nagpo-produce sila ng dekalidad na kakao beans. Pinaprocess yan para gawing tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935. Meron din hong mahigit 10 variants ng tangerine chocolate na pwede nyo i-check sa tangerinechocolate.ph. Kaya para ho sa mga kababayan natin na naghahanap ng isang gawang Pinoy na ipinagmamalaking gawang Pinoy, ito po ang tangerine chocolate. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Maganda umaga, Pilipinas! Planong mag-angkat ng mas marami pang karneng baboy ang Department of Agriculture sa gitna ng planong babaan ng taripa sa pork products. Ito upang mapataas ang domestic supply at mapababa ang presyo ng karne sa pamilihan matapos umipa sa 500 piso kada kilo. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., iminumungkahin ng ahensya na palawakin ang minimum access volume sa baboy ng 150,000 metric tons. Sakaling may patupad, hanggang 2 taon ang itatagal ng bagong MAB. Sa ilalim ng umiiral na batas, maaaring isaayos o i-modify ang MAB sakaling magkaroon ng biglang pagtaas ng presyo ng mga agricultural products. Mga senador, nagpasalamat naman sa suspension order ng Pangulong BBM sa EDSA Rehabilitation Project.
Detalye na balita mula kay Raymond Dedpa sa RH28. Raymond, good morning. Todo pasalamat ang mga senador sa pagsuspindi ni Pangulong Bongbong Marcos sa rehabilitasyon ng EDSA. Ayon kay Senador J.V. Ejercito, mabuti at nakinig ang Pangulo sa hinaing ng marami sa ating mga kababayan dahil sa ngayon ay matindi ng dinaranas na pag-irap ng mga commuters. Batay sa pag-aaral ng Japan International Cooperation Agency o JICA, ay 3.5 billion pesos ang nawawala sa ekonomiya ng bansa kada araw dahil sa trapiko at tataas pa ito sa 5.4 billion sa 2035. Kung si Senador JB ang masusunod, gusto nitong gawin ang EDSA rehabilitation kapag tapos na operational ang mga railway project gaya ng North-South Commuter Line at Metro Manila Subway System. Hinimok naman ni Senador Joel Villanueva ang Pangulo na atasan ng Department of Transportation, Department of Public Works and the Highways, Metro Manila Development Authority at iba pang ahensya ng gobyerno na madaliin ang proyekto. Sabi ni Villanueva, may mga advanced technologies na maaaring gamitin upang tumagal lamang ng 6 na buwan ang rehabilitasyon sa halip na 3 taon. Para naman kay Senator Grace po, kailangan ng sapat na paghanda bago magsara ng kalsada na napakahalaga sa ating mga kababayan. Hinimok nitong mga ahensya ng pamahalaan na pag-aralan ng mungkayang gawin ito by phase at ang gawaan ay 24/7. Nagkakaisa ang mga itong dapat lang ayusin ng EDSA ngunit sanay sa pamaraan na hindi masyadong maperwisyo ang ating mga commuters. Ito si RH28 Raymond Dadpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Kinansala na rin ng Metropolitan Manila Development Authority ang implementasyon ng odd-even scheme sa EDSA. Kasunod dito ng desisyon ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ipagpaliban mula sa original na petsa ang rehabilitasyon ng EDSA. Tatagal ito ng 1 buwan. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, kailangan din nilang pag-aralan ding mabuti kung paano mapapaluwag ang daloy ng trapiko sa oras na matuloy na rin ang rehabilitasyon. Samantala dahil naman sa pagkansila ng odd-even scheme, magpapatuloy ang pagpapatupad ng umiiral na number coding scheme sa kahabaan ng EDSA. At least bigay bawi. Sino naman kasi nag-recommend yan bigla sa presidente? Ano? Ura-urada hindi man lang pinagpaplanuhang mabuti. O parang yun na sa bigla ang pagpapasara ng San Juanico Bridge. Wala pang ang option na nakalatag. Ikakasan nyo kaagad. Ay, susme. Kinestyon ng isang veteranong election lawyer ang isyu ng jurisdiksyon ng authority ng 20th Congress para pangasiwaan ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte habang nakatakdang magpulong ang Senado bilang impeachment court. Ayon kay Attorney Romulo Macalintal, ang 19th Congress ay mag-a-adjourn sa June 13 at ang 20th Congress naman ay magpupulong sa Hulyo. Kaya ang tanong nito, maaari bang dalhin ang impeachment case sa susunod na Kongreso? Dahil dito sinabi ni Macalintal na maaaring ikatwiran ng kampo ni BP Inday na dahil sa ang impeachment complaint ay nananatiling nakabimbin, ang anumang aksyon dito ng 20th Congress ay ituturing bilang bagong reklamo dahil labag sa Constitution ang 1 year o may umiiral na 1 year ban alinsunod sa ating konstitusyon sa paghahain ng impeachment complaint sa laban sa isang parehong opisyal. Sa tingin ni Attorney Macalintal, bago pa man magsimula ang impeachment trial, alam na ni BP Inday Sara na siya ay maabsuelto sa pamamagitan ng paghahain ng mosyon na kumukustyon sa jurisdiksyon ng papasok na Senado sa nakalatag na impeachment complaint. Tinukoy ni Macalintal ang isyu sa ilalim ng Section 124 ng Rule 46 o 44 ng Senate Rules na nagsasabing lahat ng nakapending na usapin at mga proceedings ay dapat na i-terminate sa pagtatapos ng Kongreso ngunit maaaring kunin ng susunod na Kongreso para ipipresent sa unang pagkakataon. Anyway, mahabang usapin pa ho ito. Hintayin ho natin ang kanilang magiging aksyon. Kaya lang, wala nga pong basahan ngayon, kundi mangyayari daw po sa June 12. Maganda umaga, Pilipinas!
Inihalintulad ng isang pinuno ng Kamara de Representantes ang desisyon ng Senado na ipagpaliban ang presentasyon ng articles of impeachment laban kay BP Inday Sara sa isang hindi pagsipot sa date. Sinabi ni Deputy Majority Leader Paulo Ortega Ripif ng La Union na bagamat maliit na bagay ang delay, nakakadismaya pa rin ito, lalo na't naghanda na ang Kamara para rito. Sa halip na June 2, ginawa ng June 11 ang huling araw na sesyon ng 19th Congress para gawin ang presentasyon. Sabi ni Congressman Ortega, parang may kadate ka lang pero biglang hindi ka sinipot. Tapos pwede bang after 1 week na lang tayo lumabas? Parang ganun daw ito eh. Nakaready ka na, nakabis ka na, tapos hindi matutuloy ang date mo. Parang ganun daw yung kanilang feeling. Ayon kay Congressman Ortega, naging desisyon ni Senate President Jesus Cordero ay nagdulot ng pangamba kaugnay ng nalalabing panahon at posibleng conflict sa schedule ng sitting adjournments ng 19th Congress. Nang tanungin tungkol sa implikasyon ng pagkantala ng proseso ng impeachment, sinabi ni Ortega na nagpaliwanag ng Senado at tinanggap naman ito ng Kamara. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 9 na minuto na lamang bago po mag-alas 5 ng umaga. Ay, magandang umaga din po sa mga Pilipino dyan sa Saipan. 6 na minuto na lamang bago po mag-alas 5 ng umaga. Oras na para tayo po yung mag-ultamayo. Pero sabi ho naman dalubhasa, 1 oras bago matulog, 2 kapsula, no? Para mas ma-achieve ho natin mga benepisyo ng ultamayo. Ang ultamayo po ay postbiotic with lactococcus lactosterine plasma. Ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial dyan po sa Japan. Hindi po testimonial, hindi po kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula ng ultamayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng lactococcus lactosterine plasma. Kaya po napaka-potent nito na pagpasok sa ating katawan, ina-activate nga po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yun po yung tinatawag na commander ng ating immune system. At siyang responsable sa pagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo natutulog. Nakatutulong po itong para ma-achieve natin ang magandang tulog. Siyempre, pagka magandang tulog, siyempre, magandang gising, magandang disposition natin sa kinabukasan. Ayan, Ilan lamang ho yan sa mga benepisyo ng Ultamayo. Kung meron pa ho kayong mga concerns, mag-text lamang sa 0917-110-6580. May mga medical experts ho na nakastambay dyan, Ang Ultamayo po ay available sa Mercury Drug, Amesco Drug, Passman Pharmacy, John's Pharmacy, Curamed at Southstar Drug. Pero huwag natin kalimutan, kahit pa ang Ultamayo ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified at rekomendado ng mga doktor, ito po ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. 5 minuto na lamang bago po mag-alas 5 ng umaga. Magandang umaga, Pilipinas! Nilinaw naman ng National Kidney and Transplant Institute, Director na si Dr. Rosemary Liquete, may katiting pa ring babayaran kada sesyon ang mga pasyenteng nagdadialysis. Paliwanag po ni Dr. Liquete, covered ang PhilHealth ang mahigit 6,000 pesos na laga ng dialysis per session. At ang tanging babayaran lamang ng pasyente ay nasa mahigit 400 pesos para sa copay at iba pang laboratories. Dahil sa PhilHealth, ang 6,350 per session ay sakop na ng PhilHealth. May konti lamang copay, Tina, 400 pesos. Maliit lamang yan kasi isinama na dito yung ating tinatawag na erythropoietin, mga laboratory, at saka pag magpapalit ng dialyzer. Aabot naman ng 4 million pesos na hindi rehistradong pesticide at mga fertilizer products ang nakabiska ng Fertilizer and Pesticide Authority, katuwang ang PNP-CIDG National Capital Region. Nagugat ang operasyon na makatanggap ng reklamo ang FPA na nag-akusa sa Wellex Company ng pagbebenta ng sabing illegal na produkto mula sa isang bodega na isa namang commercial building. Bagamat dating rehistradong fertilizer importer at distributor ang Wellex Company, hanggang noong Disyembre ng 2024, hindi na ito lisensyado pang magbenta ng pesticide product. Kabilang sa mga nakumpiskang mga item ang 641 1-liter bottles ng Axonic pesticide, 748 na botelya naman ng Sapphire pesticide, 220 liters ng
Clonil pesticide, meron ding 4 na sako ng Welseb at multiple variants ng biostimulant Nutrico SC. Bukod pa rito ang 220 piraso at 800 pakete ng Norinano Plus kasama ang 3 containers na hindi pa tinukoy naman kung anong chemical substance. Nasa 360 na mga appointees ng Pangulong BBM ang naghihintay pa ng kumpirmasyon mula sa Commission on Appointments sa huling 2 linggo ng 19th Congress. Ayon kay Congressman Johnny Pimentel, Assistant Majority Leader ng CA at kinatawan mula sa Surigao del Sur, 5 magkakahiwalay na CA committees ang magtitipon-tipon sa 3 ng Hunyo. Hanggang 4 para simulan ang deliberasyon sa kwalifikasyon ng itinatalagang opisyal ng Pangulong Marcos. Iginiti Pimentel na isa Senate President Jesus Escudero na maproseso na ang lahat ng mga pending appointments bago mag-adjourn ang kasalukuyang Congress sa June 13. Paliwanag ni Pimentel ang mga appointee na hindi makukumpirma ng CA bagong huling sesyon ng 19th Congress ay kinakailangang i-reappoint ng Pangulo at sa mailalim sa bagong vetting process bago ang reconstituted CA ng susunod na Kongreso. Samantala, kabilang naman sa mga kikilatisin bukas ay sina Transportation Secretary Vince Dizon, DICT Secretary Henry Ronel Aguna at Presidential Communications Office Secretary JB Coronel Ruiz. Si J. Ruiz. Kaya nga pala, di ba pinagkorte si resignation? Paano pag tinanggap ng Pangulo? Di balik ka square one? Ganun ba yun? Pero Mr. President, sa mga kaibigan natin dyan sa Malacanang, nagtatanong din ho yung mga taga Bureau of Internal Revenue, meron din daw bang sibakan na nangyayari doon sa kanila? Ano? Kasi sabi nila, hindi naman sila nakakagol. Ayan, tsaka nagtatanong ho yung ibang mga competent namang maitalaga, bakit daw hindi nilalagyan yung mga bakanting posisyon ng Assistant Regional Director ng BIR? Katunayan, 8 regional officers sa Metro Manila at ilang mga assistant director sa Maynila ang hindi daw napupunan. Kaya nagtataka sila, bakit kaya? Ano kayang dahilan? Magkano bang sweldo? Hindi magkano ang dahilan, kaya naman masyado kayong malisyoso. Magkano ang sweldo ng mga yon para hindi lagyan ng posisyon? Ayaw maniwala doon sa sinasabi nilang pagka ganun walang regional director, direkta ang remittance sa taas. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, baka naghahanap din ho kayo ng magandang investment opportunity dito po sa Central Luzon. Tuloy po yung pinakamurang ready for occupancy unit ngayon na inaalok ng Westchest Realty. Ang tinutukoy natin, si Vera Mabalacan, si Vera Bacolor, Samira at si Vera Prestige. Yung offer na yan with easiest term, 5% lamang to payment, pwede pang gives. Mantakin ho ninyo, with 20,000 pesos, pwede ka nang maglipat bahay agad 7 days after ng takeout ng Pag-ibig Housing Loan. Kaya ano pang iniintay po ninyo? Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Makipag-ugnayan na sa 0996-501-5555 at sa 0947-434-5555. Nasa loob po ng township ang iba't ibang mga amenities, eskwelahan, simbahan, palengke, grocery stores at pati pa munisipyo. Kaya wala kang po problemahin sa trapiko. Kaya napakalapit din po nito sa Clark International Airport at Clark Economic Zone. Ito pa rin ang pangarap sa presyong abot kaya. Maganda umaga, Pilipinas! 1 minuto na makalipas ang 5:00 na umaga. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Pasang 5:00 na umaga.
DZRH, magandang umaga Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Magandang umaga din po sa mga Pilipino dyan sa South Korea. Kumusta na ho kayo, ha? Halos 30 gamit pang eskwela ang bababa ang presyo ngayong taon. Sa datos ng Department of Trade and Industry, bumaba na ng piso hanggang 10 piso ang 29 na mga school supplies kumpara noong 2024. Kabilang na dito ang notebook, pad paper at lapis. Sa pinakahuling monitoring ng DTI, sumusunod naman sa price guide ang ahensya, ang mga tindahan at mga mall dito sa may bandang Divisoria. Tiniyak naman ni Trade Secretary Cristina Roque na hindi magbabago ang presyo ng mga school supplies. Hindi nga po tumaas ang presyo ng mga school supplies, tumaas naman ang tuition. Ibinigay ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang endorsement at buong suporta nito sa Manila Show ng Sigma Asia 2025. Ang nasabing event, kasunod naman ng matagumpay na debut nito noong nakarang taon, ay gaganapin sa SMX Convention Center dito sa Pasay mula June 3 hanggang June 5. Sa kanilang liham, sinabi ni Chairman Altenco, kinikilala ang napakalaking potensyal ng sektor ng gaming at financial technology sa Pilipinas at naniniwala din ang PAGCOR ng Sigma Asia Summit ay gaganap ng isang mahalagang papel sa higit pang pag-angat ng nasabing industriya. Ipinapakita pa nito ang kanilang kumpiyansa na hindi lamang ipapakita ng Sigma Asia Summit ng Pilipinas bilang isang hub para sa gaming at financial technology, kundi para mapadali rin ang mga makabuluhang talakayan at mga hakbangin na makatutulong sa pangkalahatang pagsulong ng dynamic sector. Ayon naman kay PAGCOR Chair at CEO Altenco, ang Sigma Asian Summit ay naglalatag ng mga plano upang gawing kaakit-akit na lugar ng paglalaro ang Pilipinas. Aminado si Justice Secretary Boying Rimulya na nagkaroon ng backward talks sa pagpapaliport kay dating Negros Oriental Congressman Arnie Tevez mula Timor-Leste. Ayon kay Rimulya, may namagitan sa Pilipinas sa Timor-Leste na honorary consul ng isang bansa. Bagamat hindi pinangalanan, sinabi ni Rimulya na kaibigan ito ni Timor-Leste President Jose Ramos Horta. Ngayon, may namamagitan sa amin. Tumutulong siya. Honorary consul siya ng isang bansa. So, sinasabi ko sa kanya, kung ganyan lang, at hindi nila i-assert ang executive power nila, talagang I will make it my life's duty and my life's cause to stop the membership of Timor-Leste, whatever the cost will be, from the ASEAN. Kasi life is something for something eh. Gusto nyo, sige, bigay nyo. Ano ibig sabihin may namagitan? Meron kasi tumutulong sa atin na may mutual friend tayo. Intermediary. May kaibigan tayo na kaibigan ni President Horta. Yun. In other words, parang backdoor. Backdoor. Iginit Rimulya, sinabihan na niya sila ng pamahalaan ng Timor-Leste na aarestuhan niya si Tevez. Kaya bumuong kaagad ng extraction team para sa pagdakip sa dating kongresista. Siniguro naman ni Justice Undersecretary Raul Vasquez na walang special treatment na ginagawa kay dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnulfo Tevez Jr. Ito matapos na ma-report at madetine si Tevez sa detention facility ng National Bureau of Investigation sa loob ng Bureau of Corrections compound sa Muntinlupa City. Paliwanag ni Vasquez, ginagawa kasi ang gusali ng NBI sa Taft Avenue sa Maynila. Kaya nasa compound ng Bucor si Tevez. Si Tevez ang itinuturong mastermind sa pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Roel Digamo at siyam na iba pa noong March 4, 2023 sa Pamplona, Negros Oriental. Antabayan po ninyo maya-maya lamang ang update mula po naman sa Pag-asa. Set me free and I will take an oath. Ito mano ang binitiwang katagaan ng dating Pangulong Digong Duterte nang banggitin ng anak na si BP Inday Sara tungkol sa panunumpa ni dating Pangulo bilang alkalde na ngayon ng Davao City. Ayon kay BP Inday, nakasalukuyang nasa The Hague para dalawin ang kanyang ama. Tatalakayin pa ng kanilang mga abogado ang ilang hakbang para sa panunumpa ng dating Pangulo.
napag-usapan din namin yung oath niya at pag-usapan daw nila ng lawyers niya kung paano gawin yung kanyang oath. Pero initially ang sinabi niya, set me free and I will take an oath. Una nang inihayag ng Department of the Interior and Local Government na makikipagdialogo sila sa International Criminal Court kaugnay ng pananumpa ni Mayor Digong na kahahalal nga muli bilang Davao City Mayor. Nagtakda ng 30 km per hour speed limit sa lungsod ng Baguio. O doon sa mga paakyat ng Baguio ha. Alinsunod ito sa direktiba ni City Mayor Benjamin Magalong upang maiwasang tumaas pa ang bilang ng mga aksidente sa kalsada. Sa ilalim ng Ordinance No. 18, ipatutupad ng Baguio City Police Office, Land Transportation Office, Public Order and Safety Division, ang iba pang mga kaugnay na ahensya ng gobyerno ang bagong polisiya. Maglalagay din ng karagdagang mga speed monitoring device gaya ng speed gun sa trader sensor upang maigting na maipatupad ang regulasyon at matukoy ang mga sasakyang lalabag sa speed limit na 30 km per hour sa Baguio City. Bagay, kung ganoon din naman talaga ang traffic, hindi ka naman talaga makakatakbo ng mabilis. Ano? Si Chanel Dominguez mula sa Bagasa, kasama na natin. Chanel, good morning. Magandang umaga din po sa inyo at magandang umaga din po sa mga taga-subaybay po natin. Para sa ating weather update, naasahan po natin patuloy pa rin po yung epekto ng southwest monsoon or habagat dito sa Luzon. Naasahan po natin yung mga tuloy-tuloy na pag-ulan dito sa Ilocos Region, Batanes, Babuyan Island, Zambales at Bataan. Naasahan din natin yung maulap na papawiri na may mga kalat-kalat na pag-ulan dulot ng southwest monsoon dito sa may Metro Manila, Cordillera Administrative Region, Cavite, Batangas, Palawan, Occidental Mindoro at rest of Central Luzon. Para naman sa nalalabing bahagi ng Luzon at Visayas at Mindanao, asahan po natin ang bahagya hanggang sa maulap na papawirin na may mga isolated rain showers at localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. Sa ngayon po, napapadalas din po yung mga localized thunderstorm natin. Tapos sa gabi dulot po, ito po yung transition na rin po natin sa tag-ulan po natin. Sa ngayon po, wala naman tayong binomonitor na namang bagyo o low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Yan po muna latest sa Pag-asa with the Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga. Chanel, ano yung cloud cluster na nasa may bandang norte? Yun po yung southwest monsoon po. Southwest monsoon. Oo. Tapos mga kailan ang pasok niyan? Hindi po ito po yung southwest monsoon po. Ito po hangin po na nakakapekto lang din po. Hindi naman po ito nagiging cloud cluster naman po. Tapos dito sa may bandang Mindanao, papasok ba yan o dadaan lang? Nasa labas ng power line eh. Sa kita po natin, possible po, hindi po naman po ito papasok. Hindi papasok. Ayan, sige. So, bali 2 araw itong inaasahan nating magiging maulan yung ilang bahagi ng Luzon. Opo, lalo pa yung kanlurang bahagi po ng Luzon natin. Okay. Thank you, Ma'am Chanel. Magandang umaga. Din po. Si Chanel Dominguez mula po sa Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas! Dahil malakas ang kakong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itoto nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakay na ang matyempohan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas Promo hatid sa atin ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ayan, sa mga taga-barangay Mamplasan, Binyan City, Laguna, antabayanan po ninyo, nag-iikot dyan ang grupo ni na Sherwin Alparo. Ulitin natin Barangay Mamplasan, Binyan City, Laguna. Lakasan nyo na ang inyong mga radyo, telebisyon. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga sa mga taga-Nampikuan, Nueva Ecija. Baka may mga importanteng lakad kayo ngayon. May 2 formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family, 70% ay isopropyl alcohol. Especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratory. Pero okay din po yan sa ating mga household kits, sa mga emergency kits natin. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunoy ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Ayan po yung mabangong isopropyl
ethyl alcohol na gamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona. Ginagamit yan for sponge bathing and other cleansing purposes. Family Raming Alcohol, parang DCRH, subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family Raming Alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Makinig maigi dahil baka nasa area mo ngayon ang swerte. At pwede ka ring manalo ng 1,000 pesos sa DZRH Mas Malakas promo. Alamin na ang location ng ating roaming team. Kabilis namang manghuli ni Sherin. May nahuli ka agad. Sherin Alparo, good morning. Kasi naman yan. Yes, ay magandang umaga, Angelo, dito nga sa Barangay Mamplasan, dito sa Binyan City, Laguna. Naaktuhan natin to si tatay na naka-tune in sa DZRH. Yan ang kanyang cellphone. No? Pangalan niyo po, tay? Dennis Cunanan. Tatay Dennis, palagi ka naka-tune in sa DZRH. Opo. At sino paborito mo announcer sa umaga? Angelo Palmones. Si Kuya Angel Palmones yan. Dahil si Kuya Angel ang paborito mo. Ito meron kang 1,000 pesos. Plus, siyempre meron ka pang grocery mula sa DZRH. Yan ha, dagdag sa tindahan mo. Kasi, ano yan? Anong oras kayo nagbubukas? O 24 hours kayo bukas? 3 o'clock. Alas 3? Ng umaga. 3 o'clock bukas na kayo, kaya naman nakatune in na kagad sa DZRH. At dahil paborito mong DZRH, meron ka rin DZRH bigas si Congressman Angelo Palmones. Yan ha, galing sa Kongreso. Huy! Sherwin, Meron ka rin uniform ng DZRH. Dahil certified na DZRH pa natin. Kaya na, maraming salamat. Anong masasama, kuya? Salamat po sa DCRH. Lagi po pinanonood. Ayan, laging nakatutok. Tignan mo, nakatutok lang sa cellphone sa kanyang tindahan. Naaktuhan natin. Naka-live sa Facebook yung kanyang cellphone. Ayan, meron kagad premyo mula sa DZRH. Kaya naman sa mga taga-Mamplasan, mag-ikot po dito ang DZRH. Magantabay lamang sa susunod nating winner sa Malakas. From ours number 6, Sherwin Bata Alfaro. Sherwin, Kuya Angel. ba't parang malungkot si Kuya Dennis? Ewan ko ba, ba't malungkot si Kuya Dennis? Ba't tayo malungkot? Inaantok lang po. Inaantok lang daw. Ay, nahandok. Ayun, ngumiti na rin. Nung binibigyan mo ng 1,000, nung binibigyan mo ng 1,000, parang... Nabigyan ka ng 1,000? Parang dudan-duda siya. Nagulat lang daw. Bibigay 1,000. Hindi siya makapaniwala. Pupungas-pungas. Ganyan. Mag-tune in ka lang sa DZRH, meron ka kagad instant 1,000 pesos, di ba? Kahit kaya naglalaba, nagluluto, o kaya nagtitinda. Tingnan mo yung kanyang tinda. Punong-puno. Sherwin. Produkto na kanyang tindahan. Yes. Sherwin, si Tatay Dennis ba walang natanggap na ayuda noong nakaraang eleksyon? Walang dumating na ano? Wala ka bang nakakuha ang ayuda mula nung eleksyon? Wala po. Wala. Bawal. Very good. Ganon dapat. Ayan, oo. Sige, congratulations, Tay. Smile na ka mo. Para ang tipid naman ng ngiti. Para ang pila na yung bumibili rito. Mapila na ba? Sige. Sige. Yes, sa mga nais mo nalo ng 1,000 pesos, lagi ito po sa DZRH. Baka yan ang susunod dating winner sa DZRH Malakas promo Irish number 6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ayan, ang tipid talaga ng ngiti ni Kuya Dennis, ano ha? Tutok lang, tutok na sa DZRH Radio, DZRH Facebook, DZRH YouTube, at DZRH TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa DZRH Mas Malakas promo. Ayan, teka muna. Dr. Guido David, tumatawag na ho kami sa inyo. Ano, ha? Ayan, magandang umaga po sa inyo. Padala kaya natin si Tatay Dennis ng Tangerine Chocolate. Baka lalong umiti. Ano? Nabuto na 1,000, nakasimangot na rin. Ayan, ha? Anyway, para sa mga suking ho natin, lalong-lalo sa mga kababayan natin pabalik, galing po sa biyahe abroad, o kaya galing po sa yung mga OFW natin, ano ha, na pabalik na Pilipinas. Tangerine Chocolate po, ito'y produkto ng mga magdaniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya't
sila ho ngayon ay nagpo-produce na ng dekalidad na cacao beans, pinoprocess para maging tangerine chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. At dahil nga po maganda din po yung kanilang mga harvest, yung mga raw material, i-process din po para maging variant ng tangerine chocolate. I-check po niyo sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tani, sino bang malasakit sa Pilipino, kundi ang kapwa Pilipino. Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate, 100% gawang atin, kaya dapat nating tangkilikin. Maganda umaga, Pilipinas! Oy, birthday ngayon ni Dr. Lulu Marquez. Doc Lulu, happy birthday, ha? Kumusta na ho kayo? Kayo ba'y maglilipat bago din? Good morning, Dr. Lulu Marquez. Happy birthday. Magandang umaga din kay Dr. Jessica D ng Ideal Vision. Doc Jessica, kumusta ka na, ha? Magandang umaga din at happy birthday kay Doña Cleo El Medolan ng Midwives Foundation of the Philippines. Kita naman niyo, talagang donya si Tita Cleo, ano? At ito naman, congratulations kay Dr. Michael Puruganan. Ito po ay produkto ng Manila Science High School at graduate po ng BS Chemistry sa UP Diliman. Alam ba ninyo na siya ngayon ay Dean ng New York University for Arts and Science? Ayan. Congratulations kay Dr. Michael Puruganan dyan sa New York. Hindi ho New York, Cubao, New York University sa Estados Unidos. Debatihan na rin natin yung ating Midnight Singers dyan po sa San Diego, California. Sina Tita Cleo, Tita Cora, ayan, si Ma'am Linda, at saka si Tita Lloyd. Sir Art, si Boss Manny, at the Demonair, June Yambao. Maganda umaga, Pilipinas! At saka congratulations nga pala, nasa shortlist si Court Administrator Raul Villanueva para maging isa ho sa mga nasa shortlist ngayon para maging Associate Justice ng Korte Suprema. Good luck, Justice Raul Villanueva. Magandang umaga din kay Justice Max De Leon, Mayor Zenny Mendoza ng Talisay, Batangas. Kumusta na po kayo, ha? Ambassador Harry Angping, at syempre kay Kaador Plato na maaga ding gumising, nakatutok ho sa atin. Maganda umaga, Pilipinas! Sherwin, pasyalan mo din daw ang Claveria, Cagayan para magka-t-shirt din sila. Kaya lang, layo ko yan naimbang dabigat ka na kayo amin sa ating mga kababayan dyan po sa Norte. 19 na minuto na makalipas ang alas 5 na umaga. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Easy. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mabulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mabulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mabulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Ambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang Umaga Pilipinas. Beintikwatro na makalipas ang alas 5 ng umaga. Kaliwat kanang mga aktibidad ay nihanda ng Department of Information and Communication Technology para naman sa National ICT Month 2025. Ngayon pala ito ngayong Hunyo, Alinsunod ito sa direktiba ng Pangulong BBM na palakasin ang digital transformation sa bansa. I-empower ang publiko sa pamamagitan ng teknolohiya. Bilang bahagi ng naturang aktibidad na may temang walang iwanan sa digital bayanihan, magkakasaan DICT ng mga digital literacy campaign, roadshow, ICT conference, innovation fair at cyber security awareness drive. Kabilang sa mga nihanda ng DICT ay mga inisyatibang magpapalawak sa internet connectivity sa pamamagitan ng satellite broadband at community Wi-Fi sa mga lugar sa bansa. Pagpapatibay ng micro, small and medium enterprises sa mga MSMEs. Lalagda din sa isang Memorandum of Understanding ang DICT at ang pamahalaan ng Valenzuela City para sa pagtatayo ng isang ICT hub na paglalagakan ng mga House Green Data Center, Business Incubation Hub, Co-working Space, Digital Retail Area at mga government service. Pero at least kahit paano, kahit pasabihin mong mabagal ang internet ng Pilipinas, may improvement na rin. Nag-i-improve na rin. Hindi kamukha ng mga nagdaang panahon na medyo ang bagal-bagal ho talaga. Yun nga lang, pupugak-pugak pa rin. Wag naman kayo masyadong magkumpara pa sa ibang bansa dahil alam na ho naman ninyo kung ganong investment ho nila pagdating ho sa ICT. Magmamarcha ang ilang labor group ngayong araw upang kalampagin ng Kongreso para sa agarang pagsasabatas ng 200 pesos na dagdag sahod. Dadalhan ito ng Federation of Pre-Workers at National Wage Coalition na binubuo ng buklura ng mga manggagawang Pilipino, Kilusang Mayo 1, Nagkaisa, Labor Coalition at Trade Union Congress of the Philippines.
Ang naturang labor groups ay nakatakdang magtipon-tipon alas 9 ng umaga sa Batasan Hills National High School bago ang kanilang pagmamarcha patungong House of Representatives Southgate alas 10 ng umaga. Ayon kay Atty. Sunny Matula, ang Pangulo ng Federation of Pre-Workers, kailangan ng may sa batas ang panukalang 200 pesos na dagdag sahod sa loob ng nalalabing-6 na session days ng 19 Congress. Ginit na Matula, kung hindi ito mangyayari, magre-reset ang proseso at kakailanganin itong simulang muli sa ilalim ng 20th Congress. Kaugnay nito, hinimok naman ng grupo si House Speaker Martin Romualdez at iba pang mambabatas na maging totoo na tahanan ng publiko at isulong ang pagsasabatas ng 200 pesos na minimum wage. Minimum wage, dagdag na sahod. Panawagan ng labor group sa Kongreso, isabatas na ang 200 pesos na dagdag sahod ngayon na. Maganda umaga, Pilipinas! Kaya lang nga po, pagka yan ho pinagtibay ng Kongreso, para kipat, nagkakaroon ho tayo ng mga pagdinig ng Regional Wages and Productivity Board, di ba? Kasi mas kapa ng mga Regional Wages and Productivity Board, yung nangyayari ho sa nangyayari sa ground, di ba? Kasi sa dami ho ng maliliit na mga MSMEs, di ba? Hindi nila kakayanin yung dagdag na pasweldo. Yung iba nga, hindi pa nga nagbibigay ng tamang pasweldo ngayon di ba? Hindi nga ho nababayaran yung mga tamang insentibo. Tapos dadagdagan natin ng 200 pesos na minimum wage ang mga manggagawa. Di ba? Siguro pinakamaganda palakasin ho natin yung lokal na produksyon ng pagkain para mas magmura ang halaga ng ating mga bilihin. Pero kahapon may pinadalang picture si Katon Ying, sa Japan, magkano yun? 2,000 yen ang 5 kilos ng bigas. Galing China. Pagka kinumpute mo yun, kinonvert mo sa pesos, yung 2,774 pesos yun So, i-divide mo by 5, lalabas na 150 pesos per kilo ang presyo ng bigas. Doon po sa Japan. Sabi niya, sigurado sasabihin nila, siyempre magandang buhay doon magandang hanap buhay doon. Hindi yon. Siguro nga po, ang pinakamagandang solusyon paigtingin ho natin yung paglalaan ho ng subsidiya para sa ating mga magsasaka para mapababa natin ang presyo ng mga pagkain at the same time, mas maging secured, mas maging stable, sustainable yung ibinibigay na murang halaga ho ng bigas. Pero kung akong tatanungin, sabi ko nga, bakit kasi hindi natin palakasin yung pagsusulong ng pagkain ho ng mais? Mais. Unang-una, para ho sa mga diabetic, mas gusto nilang kumain ng corn. Kasi mabagal hong matunaw ang corn Siyempre, kung mabagal matunaw, mas mabagal siyang ma-convert into sugar. Mabagal siya ma-convert into sugar, di ba? Mas matagal kang magugutom, diba? Mas makakatipid ka. Hindi ko naman sinasabing 2-day a meal ka lang, pero malaking tulong ho. Tsaka mas magiging less ang dependence natin sa bigas. Kaya lang dito ho kasi sa atin, ang mindset pa rin, ang pagkain ng bigas, pagkain lamang ho ng mga mahihirap. Pero sa totoo lang, mas mataas ho ang nutritional content ng corn kung kukumpara ho natin sa kanin. Yun nga lang, yung mas mabagal ho ito na convert sa sugar. Kaya nga, ang tawag dyan sa Mindanao lig-og busog. Maganda umaga, Pilipinas! Naimbag na bigat sa ating mga kababayan dyan po sa Norte, Masantos si Kabasan ni Chikamin sa ating mga kababayan sa Pangasinan, lalong-lalo na sa mga taga-Asinggan. Sa Hulyo na pagdedesisyonan kung matutuloy ang planong halos 8 billion bridge project sa Boracay na mag-uugnay sa isla at patungong Malay Aklan. Marami daw kasi mga pagtutol pa rin nangyayari. Ayon kay Public Works Secretary Manuel Bunuan, isinasapinal na nila ang panukalang pagtatayo ng tulay at nakakuha rin ng initial approval mula sa lokal na pamahalaan. Kabilang kasi niya sa mga pahintulot na kinakailangang makuha ay approval ng local leaders para
O kaya't bukas naman ho sila sa mga comparative proposals. Yan man, bago niya ito sa ilalim sa isang Swiss challenge, kailangan muna isapinal ang kasunduan sa lokal na pamahalaan. Una nang tinanggihan ng business group ng Boracay Foundation Incorporated ang nasabing plano ng San Miguel Corporation dahil sa magiging epekto nito sa marine biodiversity na posibleng magpalala ng coastal erosion. Kung ayaw ho ng mga taga Malay ng Tulay, bigay ho ninyo sa amin sa Mindanao. Di ba? Kailangan ho natin ng dagdag na mga tulay ho doon sa mga pagkukonekta ho doon sa mga island para mas mabawasan yung dependence doon ho sa mga tawag dito, ferry. Maganda umaga, Pilipinas! Si Edwin Duque nasa 7th Avenue, Caloocan, mamamalengke, RH23. Good morning, Edwin. May butag Kuya Edgel, maulang umaga. Umulan ngayong oras na ito. Tayo nandito sa 7th Avenue Market sa Grace Park, Caloocan. Yung presyo pa rin ng isda Kuya Edgel ay mataas pa rin ito na ditong tilapia. Pumapalo ng hanggang 180 yung plapla, abang yung medyo kaliitan ay pumapalo ng 160 hanggang 170. Yung bangos ko yung India ay nanatili sa kanyang presyo na 270 pesos. Habang yung dalaga bukid naman ay 360. Itong talakito at yung maya-maya naman ay mataas pa rin. Nasa 600 pesos habang 450 naman. Itong lapo-lapo. Natiling itong galunggong ko yung India, bagyang bumaba ng hanggang 180. Yung magagandang klase, ito yung taga 320. Ito yung may kagasariwang sariwa. At yung pusit naman, mabibili ng 250. Yung magagandang klase, habang yung medyo mababa kunti. Yung mataas ay 450. Ito na yung first class na pang calamares. Sa presyo naman ng mga gulay, ang kamatis ay bumaba na ng 50 hanggang 60 pesos bawat kilo. Wala doon sa dating presyong ginto na umabot na ng 120 pesos bawat kilo. Yung sibuyas naman ay 140 hanggang 160 pesos. Yung luyang imported, ito yung medyo mataas ko yun dahil pumapalo ng 200 pesos. Yung bawat kilo mula sa dating 160. Yung luyang original, pag sinabing luyang original, ito yung luyang pananim ng Pilipino. Samantalang yung carrots, mula sa dating 80 pesos, ngayon ay pumapalo ng 100 pesos. Medyo tamas ito ng 20 pesos. Ama ito sa yote naman, ito bahagyang bumaba mula sa dating 60, ngayon ay mabibili ng 50. Minsan yung medyo maliliit, mabibili ng tumpok na 50, 4 piraso. Ang sayote naman mula sa dating 60, bumaba ng 50 pesos. Habang itong carrots, mula sa dating 80 naman na tumaas hanggang 100 pesos bawat kilo. Ang sitaw wing gel, nasa 80 pesos pa rin yung bawat kilo. Habang yung talong, tumaas ng 20, bumabalo ng 100 pesos. Ang kalamansa naman ay 50 pesos pa rin, 80 pesos yung patatas. Ang siling labuyo ay mula sa dating 80. Ngayon, mabibili ng 120 pesos bawat kilo. Ang panigang, wala din sa dating 80, ngayon 120. Yung celery 300, ang okra 60 pesos. Ang repolyo mula sa dating 80, ngayon 100 pesos bawat kilo. Ang pechay ay 80 pesos. Ang pechay Tagalog 120. Abang itong broccoli galing Taiwan ay 250 pesos bawat kilo. Pero yung broccoli Bagyo, mas mababa ng 100, nasa 150 pesos bawat kilo. At ang cauliflower 160 at 150 ang litos. Sa presyo naman tayo ng baboy, ang pinakamura, iba yung presyo ng mga palengke na merong 390 at dito naman ay merong 400 pesos hanggang 410 pesos bawat kilo. 450 din po, ang pata 340. Ang presyo ng manok ay papatak pa rin ng 240 pesos bawat kilo. 500 yung kambing, ang ulo 400, habang yung baka naman ay 500 pesos bawat kilo. Yan ko yung ating price monitoring report. Wala pa dito sa 7th Avenue, Grace Park, Caloocan. Maulan pero marami pa rin namimili. RS23. Edwin. Una sa Pilipino. Edwin, magkano uli ang kambing? 500. Per kilo? 500. 500. Yung ulo, paa, 400.
Medyo, yan yung presyo ron. Pero nung December po yan, pumalo pa ito ng 520. Oo nga eh. Alam mo, bumalik sa, bumaba, pero 500, pero original nito before December ay 480. Okay, sige. Kaya, Thank you. Yung 500, pumako sa doon sa 500 pesos bawat kilo. Thank you, Edwin. Ayan, back to you, Kuya Rigel. Maraming salamat si Edwin Duque, live po mula dyan sa Caloocan, ano ha. Alam niyo na sa totoo lang, ano ha, yan isa sa pinakamagandang madaling alagaan talaga, actually kambing. Kasi tali lang ano mo yan, tsaka mga pangsuga, ano ha. Pero kung gusto mo nang talagang mass production, mag-alaga ng kambing na nakakulong. Diba? Ang problema ho, kulang yung supply natin ng pagkain. Kulang yung bibihira kasi nagtatanim ng mga damo na talagang pangkain, ano? Napag-iwanan tayo kaya taas ng tumataas ang presyo. Ang ganda ng presyo ng karne ng kambing dahil nga din po sa kakulangan ng supply. Di ba? Ayan, isa ho yan sa mga dito ho kasi sa atin yung backyard production pa rin kinakailangan pa rin yung isusuga. Itugway ba? Mahirap pala pagka sinusuga mo na ganun yung kambing. Kasi yung kambing kain ng kung ano-ano yan eh. Madalas nakakakain sila ng plastic. Yung plastic na yun, naiipon sa kanilang bituka. Kung minsan, bukod sa nag-i-stagnate ang kanilang growth, bumabagal yung kanilang paglaki, nagiging sanhi pa ng pagkamatay. Kung minsan, kala mo, natuklaw ng ahas. Yung pala hindi na lang natutunawan. Dahil nga panay plastic ko ang nasa loob po ng katawan nung kambing. Kaya mahirap din. Kaya isa nga sa hinihimok nila, talagang ilagay mo sa kulungan. Problema, yun nga, yung pakain medyo nagmamahal nga dahil mahirap manguha ho ng although po pwede ka namang magtanim din na talaga ng ng damo, vertiver ba yun? Basta yung damo na hina-harvest para ipakain ho sa kambing. Maganda umaga, Pilipinas! Ito, di ba? 2,000 yen ang presyo ho ng 5 kilo rice na galing China, ibinebenta ngayon dyan sa Japan. Medyo nagpapanik daw kasi di ba, marami ngayon dahil nga doon sa takot nila sa kumakalat na bagong strain ng virus. May mga bansa dito na malawakan din rin ang paggamit ng face mask. Tsaka nag-i-stockpile ho ng bigas. Huwag kayong magpanik! Wala naman dahilan. Sabi nga ng Department of Health, nothing to worry. Hindi naman ganun katindi ho yung problema ng variants na nakakaapekto ngayon dito po sa Asia. Dito po sa nagre-research na kaso ho ng COVID. Basta palakasin ho ninyo yung inyong immune system, kumain ng sakto, matulog na nasa oras, huwag masyadong nagpupuyat sa kapapanood ng mga nasa FB. At saka ng Netflix. Tama ba yung computation mo, Tonying? 7,000 pag kinonvert mo yan sa peso, 2,000 pag kinonvert mo sa peso, 774 pesos. Divide mo daw by 5. Kaya lumalabas 150 pesos nga per kilo. Dito sa atin magkano? Pinakamahal? Yung premium 70? 80? Hindi ko masyado kabisado, hindi ako namamalengke. Tsaka mas gusto ko kumain ng mais. Maganda umaga, Pilipinas! 20 minutos na lamang bago mag-aces na umaga. Magandang umaga po sa mga taga Edmonton, Canada. At sa mga taga Pampanga, may Kayungan. Oras sa buong kapuluan, 46 makalipas ang alas 5 na umaga. Oras na para tayo po yung mag-ultabayo. Pero sabi nga po ng dalubhasa, isang oras bago matulog, 2 kapsula, mas ma-enjoy natin ang mga benepisyo ng ultabayo. Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial sa Japan. Hindi po testimonial, hindi po kwentong kutsero. Ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating katawan, ina-activate nga po yung PDC. Yung plasmacytoid dendritic cell, yung po yung tinatawag na commander ng ating immune system. Nakatutulong yan para maitaboy ang mga toksin sa ating katawan at na-achieve natin ang magandang tulog. Habang tayo natutulog, nalalabanan ho natin ang puyat, pagod at stress.
Kaya kung may mga concerns pa ho kayo tungkol ho sa mga benepisyo ng Ultabayo, mag-text lamang sa 0917-110-6580. Ang Ultabayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy, Curamed at Southstar Drug. Pero huwag natin kalimutan, ang Ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! Nakatakdang makipagpulong si Pope Leo XIV sa 100 paring Pilipino at mula sa iba pang mga bansa sa Pope Paul VI Hall sa Vatican sa June 12. Ito ang kauna-unahang pagkakataong makakapulong ng bagong Santo Papa ang lahat ng mga pari sa nananatiling Diocese of Rome mula nang hirangin siya sa pwesto noong May 8. Ayon kay Reverend Gregory Ramon Gaston, rector ng Pontificio Colegio Filipino, karamihan ng mga paring Pinoy na inaasahan dadalo sa pagharap ni Pope Leo ay nag-aaral ng theology, philosophy, canon law at iba pang ecclesiastical fields. Pinabulaan na naman ang armed forces na may bagong China patrol intrusion sa Bajo de Masinloc. Detalye ng balita mula kay Edniel Parosa, RH52. Edniel, good morning. Pinasinungalingan ng hukbong dagat ng Pilipinas itong ipinamamalita ngayon ng China na nagsagawa ito ng military drill sa Panatag Shoal noong Sabado. Kasabay ito na nagpapatuloy pa rin Shangri-La Dialogue na iba't ibang defense chief ng buong mundo sa Singapore. Ayon kay Philippine Navy spokesman for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, 2 Chinese Coast Guard, 6 na maritime militia at 2 Vietnamese fishing boat lamang ang kanilang nakita sa Bajo de Masinloc at walang mula sa People's Liberation Army Navy. Paliwanag ni Trinidad, bahagi ng information shaping operations ng Chinese Communist Party ang pagpapakalat ng peking balita para maipakitang nakakiling sa kanila ang sitwasyon sa karagatan. Ito lamang ding weekend, pinabulaanan din ng DND at ng AFP ang fake news na ipinakalat naman ang umano'y mga peking reporters sa social media app na WeChat, kung saan sinasabing tumanggi si General Romeo Browner Jr. na sagutin ang ilang tanong hinggil sa panggugulo umano ng Maynila sa teritoryo daw ng Beijing. Ito sa Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Bucor, handa naman sa panahon ng tag-ulan. Bakit tumutulo ba yung ating mga kulungan? Huwag naman. Pagka tag-init, pigsa at saka buni tumadali sa ating mga PDL. Detalye na balita mula kay Giselle Ricoport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuya Angel. Pinag-utos ni Bureau of Corrections Director General Gregorio Catapang sa kanyang mga opisyal na magpatupad ng masusing safety measures sa lahat ng kanilang mga pasilidad. Kabilang ang pag-inspeksyon at pagsasaayos ng mga bubong, paglilinis ng mga kanal at daluyan ng tubig, pagpuputol ng mga sanga ng puno at pagtiyak na handa yung mga emergency power supply. Ayon kay Katapang, layon niya na mabawasan ang panganib na dulot ng malalakas na pagulan upang mapagalagaan daw ang kapakanan ng mga bilanggo at ng mga kawani ng Bucor. Hinikayat din niya ang kanyang mga tauhan na maging alerto sa pamamagitan ng pakikinig sa mga lokal na babala tungkol sa panahon at maagap na pagtugon sa anumang flood warnings. Binigyan din ng Bucor Director ang kahalagahan ng pagiging handa upang maiwasan ang mga posibleng panganib, aksidente o pinsala sa buhay at mga ari-arian. Ito si Giselle Ricoport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. At wala pa daw winner, sabi ni Tunog Master Mabel Aribe. So habang kayo nagsashower gamit ang Shield Bath Soap, eto muli ang ating mahiwagang tunog. Nagkakahalaga ngayong araw ng 7,000 pesos. Mahiwagang tunog. Ayun, kitang-kita sa tunog. Basta ang word of the day natin ngayon para sa mahiwagang tunog natin ay portable. Binigay ko na, ha. Baka naman hindi nyo panahulaan yan. Ang inyo pong mga sagot ipapatalo po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagdetext, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lang po maaari mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Paunahan to, ha, dahil giveaway na nga. Binigay na ho sa inyo yung clue Doon sa mga sasali online, kinakailangan meron pa rin ho kayong sharer badge. Ayan, ha.
7,000. Marami-raming bigas ka na rin mabibili niyan. Yan. Magandang umaga po sa mga taga-Banggar, La Union. Oo, sa mga suki natin dyan, ha? At saka magandang umaga din po sa mga suki natin sa Taipei, Taiwan. Magandang umaga, Pilipinas! 8 minuto na lamang bago po mag-iisa sa umaga. Bagong impormasyon kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 5 minuto na lamang bago mag-iisa sa umaga para sa mga suki natin dito po sa Metro Manila at mga kalapit na probinsya dito po sa may bandang Rizal. Abating nandahunin nyo yung St. Monique Ballet, the most prestigious project ngayon dyan sa Binangonan, Rizal. I-check nyo yung kanilang townhouse model na Bianca. 2-story townhouse yan with balcony na may 2 hanggang 3 bedrooms. Pwede nyo ma-avail through Pag-ibig Financing at less than 20,000 a month, 30 years to pay. Tawag na po sa 0917-719-7908 para sa karagdagang detalye. Ulitin natin ang 0917-719-7908. Yun po yung tinatawag nilang affordable living but luxurious housing. Kasi nga naman, pagbungad sa iyo sa umaga, gusto mo ng malamig na simoy at magandang tanamin. Malamig na simoy ng hangin at magandang tanawin. Punta ka lang ho doon sa balcony, ano ha? May iba't ibang mga amenities yung pong available. At higit sa lahat, very accessible po. Yan po ang St. Monique Ballet, the most prestigious project yan po sa Binangonan, Rizal. At kung ngayon pa na ho kayo bibili, may chance pa ho kayong manalo ng bagong brand new Honda Click. Bago na, brand new pa. Brand new Honda Click. Bagong balita, bagong impormasyon kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ang multa para po sa no contact apprehension, ano ha? Lalong-lalo na sa hindi pagsusuot ng seatbelt, ha? First offense, 1,000. Second offense, 1,500. Third and succeeding offense, 2,000. Yan. Alam mo yun, nakakatuwa din ho itong pag-iral na ito ng no contact apprehension. Kasi yung mga dating pasaway na ayaw talagang gumamit ng seatbelt, ngayon gumagamit na po. Ano ha? Ang tanong lang nila, pati ba yung nasa likod, kasama ba pati yung passenger sa likod? Alam mo ninyo, kay kasama o hindi sa minomonitor o nakakuha ng scan, yung anong scanner, ng camera, yung pong mga seatbelt na yan ay inilagay po para sa safety ng pasahero. Kasi hindi naman natin nalalaman kailan humangyayari. Pwede mo bang i-predict yung aksidente? Di ba? Maaaring ikaw, compliant sa lahat ng mga regulasyon. Yung nasa likod mo, pasaway. Bigla kang binunggo, di man matinding impact. Ano ha? O kaya tumatakbo ka sa kalsada, hindi mo alam, madulas pala. Ano? Tapos biglang nagkaroon ng aksidente. Yung seatbelt, dinisign ho yan para magligtas ng buhay. Kaya, regardless kung nakalagay yan sa passenger seat sa likuran o kaya sa passenger seat sa tabi ng driver, gamitin ho natin. May contact o no contact apprehension policy dahil yan po ay para sa kaligtasan ng lahat. Di ba? Huwag na kayong magtalo. Diba? Hindi kasi nakakasakal eh. Hindi. Dinisign ho yan para maging secure ho yung tao. Di ba? Maliban lang kung buntis. Di ba? Hindi mo talaga mahihirapan talaga maglagay ng seatbelt pagka buntis. Ano? Pero again, kay may policy o wala ng no contact apprehension, dinisign ho ang seatbelt para sa ligtasan ng lahat. Kaya wag na kayong magtalo. Di ba? Kasi iba nangangatwiran pa. Kaya bang i-detect ng AI yung nandun sa bandang likuran? Di ba? Gusto nyo mamiloso po, okay lang naman. Kaya lang bandang huli, kawawa ang driver. Sa taxi halimbawa, bibihira naman yung sumasakay ng katabi ng taxi driver eh. Di ba? Nandun sa may bandang likuran. Sa ibang bansa, pag upo pa lang ho ng pasahero, matik na yun. Sasabihan na kaagad ng driver, put on your seatbelt. Di ba? Bakit ho? Hindi dahil sa may huli, kundi dahil yan po ay dinisenyo para sa kaligtasan ng pasahero. Yan. So, wala na tayo dapat debate doon. Ilagay ninyo ang seatbelt,
Gamitin ang seatbelt na nilagay yan dyan para sa kaligtasan ng nasa loob ng sasakyan. Hindi natin alam kung kailan ho tatama yung aksidente. Ano ha? Tsaka siyempre, malaki multa. First offense, 1,000. Second offense, 1,500. Tapos succeeding offense, 2,000. Yan ha. At ang kawawa dyan, yung driver. Magandang umaga, Pilipinas! Paano po? Susunod ng 2x2 at ang ACS Balita. Kuya Angel po, si Angela Palmones, nag-iwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo lang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Magtanim na kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay hango po sa iniwang aral ni Friedrich Nietzsche. Ang sabi, ito po yung German philosopher. Most people are not seeking truth. They are searching for comfort in illusions. ACS na umaga. This